Taong 2019, isang solo traveler ang nagpasyang mag-detour mula sa kanyang business trip upang i-enjoy sana ang magandang baybayin ng Thailand. Pero pagkasimula pa lang ng kanyang excursion, hindi niya inaasahan na iyon pala ay ang magtatapos sa kanyang buhay. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. Kaya sit back, relax at i-enjoy ang video na ito dahil sisimulan na natin ang kwentuhan. Sa bansang Thailand, may isang maganda pero hindi gaanong kilalang isla na tinatawag na Koh Si Chang. Isa rin ito sa mga pinakamalapit na isla sa kapital nilang Bangkok. Dahil hindi ito masyadong sikat kumpara sa ibang lugar sa kanilang bansa, mas konti lang ang mga taong dumarayo roon. At ang mismong tahimik na reputasyon nito ang umaki sa turistang si Miriam Bilk upang subukang puntahan ang isla ng taong 2019. Si Miriam ay isang 26 years old na turista na solong nagtatravel sa Thailand sa buwan ng March at April ng taong iyon. Nagmula siya sa bansang Germany kung saan nakatira ito sa bayan na tinatawag na Hildesheim kasama ang kanyang mga magulang. Bata pa lamang ito, kinasanayan na niya ang palaging may plano sa kahit anumang gusto niyang gawin. Malaki din ang kumpiyansa niya sa sarili at napaka-organisado lalo na pagdating sa kanyang buhay. Ang natural niyang talinong ito ang tumulong sa kanya upang makakuha ng matataas na marka sa kanyang pag-aaral. Sa katunayan, dahil din doon pagkatapos niyang mag-high school, nag-enroll ito agad sa University of Hanover upang mag-aral naman ng mechanical engineering. Si Miriam ay nag-aral ng 5 taon sa universidad bago graduate ng may master's degree. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral, mabilis din itong nakahanap ng trabaho kung saan sinimulan niya ang kanyang career sa isang maliit na kumpanya. Mid-2018, kinuha naman ito ng EC Automotive bilang isang design engineer. Ang kanyang bagong kumpanya ay isang international company na ang ibig sabihin, madalas niyang kailangang bumiyahe sa labas ng bansa. Taong 2019, nagkataon namang pinapunta siya sa iilang bansa sa Southeast Asia upang mag-negotiate sa mga suppliers. Dahil din mahilig naman mag-travel si Miriam, kinuha niya ang pagkakataong iyon para magbakasyon ng konti at manatili ng ilang araw pa sa Thailand pagkatapos magawa ang kanyang trabaho. Kung ikaw ay isang solo traveler, mas malaki talaga ang tsansa na malagay ka sa mga mapanganib na sitwasyon. Lalo pa at maaaring makita yon ng ibang tao bilang isang kahinaan. Ito ang isang bagay na alam ni Miriam kasi madalas niya itong gawin dahil sa kanyang mga business trip. Dahil din doon, maingat ito sa kanyang mga gamit, hindi lumalabas mag-isa pag sobrang madilim na at mapagmatsyag din ito sa mga estrangherong nakakasalamuha niya sa paligid. Gayunpaman, hindi hinahayaan ni Miriam ang mga pag-aalalang iyon na pumigil sa kanya na i-enjoy ang pagbiyahe sa iba't ibang lugar. Pagkatapos niyang makarating sa Bangkok, nagpasya itong gumala sa syudad ng Pattaya na matatagpuan sa Eastern Thailand. At malapit lang sa dalampasigan nito ay ang islang tinatawag nilang Koh Si Chang. Dumating ang linggo, April 7, 2019, sumakay si Miriam ng ferry patungo sa isla para sa isang short trip. Simple lang naman sana ang plano niya doon. Gusto lang nitong matikman ang mga local na seafood, bumisita sa mga iilang Asian temple sa isla at i-enjoy ang magandang white sand beach doon. Kaya pagkadaong ng ferry sa isla bandang hapon, agad itong nagrent ng motor upang gamitin sa pag-tour sa lugar na isang common mode ng transportation sa bansa ng Thailand. At pagkatapos planuhin ang kanyang mga ruta sa Google Map, sinimulan na nito agad ang kanyang paglalakbay. Isa sa mga pinili niyang destinasyon ay ang Stone Monument na matatagpuan sa taas ng burol. Bagaman ito ay medyo secluded na area, mahilig naman si Miriam na pumunta sa mga ganoong lugar para sa kakaibang karanasan. Lingid sa kanyang kaalaman ng puntong iyon, ang pagpunta doon ay may hindi magandang kapalit. Nang nakarating na ito sa paanan ng burol, pinarada niya sa gilid ng daan ang kanyang motor at nakuhanan si Miriam sa isang surveillance camera na naglalakad paakyat sa hagdan patungo sa Stone Monument.
Kadalasan, ang round trip papunta doon ay hindi lumalagpas ng 5 minuto kasama na doon ang oras na igugugol mo sa pagtanaw ng mga view sa taas. Gayunpaman, kahit pa nakuhanan nila sa kamera ang pag-akyat ni Miriam sa taas, hindi nila ito nakitang bumalik pababa na hindi karaniwan. Iyon lang ang tanging daan palabas ng burol at maliban pa doon, ang kanyang motor ay nakapark pa din sa gilid ng kalsada. Nang lumubog na ang araw hanggang sumapit pa ang gabi, mas naging obvious na parang may mali na nangyayari. Dahil kahit pa maganda nga ang templong ito, wala namang kahit ano doon na pwedeng maging dahilan upang manatili ng ganoon katagal sa taas ng burol. Ngayon, hindi naman bago kay Miriam na hindi masyadong maging active sa social media ng ilang oras dahil sa madalas nitong pagbiyahe. Pero nang gumabi pa, kahit ang pamilya niya sa Germany na naghihintay din ng update mula sa kanya ay nagsimula nang mag-alala kung nasaan ito. Ilang oras lang ang lilipas, ang tunay na rason ng kanyang pagkawala ay lumabas din nang may isang Thai na turista ang naglakad sa parehong trail na iyon. Kalahati pa lamang sa trail paakyat sa templo, sa bandang gilid ng maliit na bangin, may kakaibang bagay siyang nakita na nakakuha ng kanyang atensyon. Nang tiningnan pa niya ito ng mabuti, doon na niya nakita ang katawan ng isang puting dalagang turista na kalaunan ay makukumpirma ng mga otoridad bilang ang bangkay ni Miriam Bilt. Siya ay natagpo ang naliligo sa sarili niyang dugo, bahagyang tinakpan ng mga dahon at kahoy at nakapwesto sa gitna ng 2 bato. Sa takot ng nakakita sa kanya, agad itong tumawag sa pulisya upang humingi ng tulong, kung saan mabilis naman silang umakyat sa burol at sinecure ang buong paligid. Pagkasuri nila sa mga labi ng dalaga, naging klaro agad sa kanila na hindi iyon isang aksidente. Hindi siya simpleng nahulog lang sa bangin at nasugatan ng sarili, bagkus mas higit pa ito doon. Una, ito ay hubot-hubad ng kanilang natagpuan, at pangalawa, maliban sa baling paa niya, ang kanyang muka at ulo ay para bang hinampas ng paulit-ulit ng matigas na bagay katulad ng isang bato. Dagdag pa doon, nakumpirma din nilang ito ay pinagsamantalahan bago ito pinatay. Ngayon, sino nga ba ang responsable sa karumal-dumal na krimeng ito? Nabanggit ko kanina na may iisang daanan lang paakyat sa templong ito kung saan napapaligiran iyon ng mga surveillance camera. Ito ang parehong kamera na nakuhanan si Miriam kanina na paakyat sa burol ng araw na iyon. Nang chinek pa ng mga otoridad ang ibang kuha nito, doon na nila nakita na may isang tao lang ang umakyat pagkatapos ng dalaga. Ang di pa nakikilalang lalaking ito ay nakitang pumarada din ang motor niya sa gilid ng kalsada bago saglit na lumapit sa nagbebenta ng bulaklak sa tabi at kinausap ito upang bumili ng marigold. Pagkatapos, umakyat na rin ito sa hagdan patungo sa templo. Ngayon, may isang saksi na nakakita kay Miriam at sa di nakikilalang lalaki na umakyat sa burol. Ito nga ay ang nagbebenta ng bulaklak na nagtatrabaho sa vending stall sa baba lamang ng templo. Ayon sa kanya, nakita niyang bumaba ang lalaki mula sa burol pagkatapos lang ng ilang minuto. Bagaman hindi siya ganoon kasigurado dahil sa itim na damit ng lalaki, nagtaka siya kung bakit naging basa ang suot nitong damit na medyo may kakaibang mantsa. Tinanong rin niya kung okay lang ba ito, pero sumagot ng di umano ang lalaki na nadapa lang siya at hindi na nagpaliwanag pa ng mahaba. Dahil sa hindi niya magandang kutob, tinandaan na lamang nito ang hitsura ng lalaki, ang suot na damit nito, pati na rin ang plate number ng kanyang motorsiklo. Ang mga mahalagang detalye na ito ay naging kapaki-pakinabang naman sa mga otoridad dahil mabilis nilang natukoy ang pagkakakilanlan ng may-ari ng plate number ng motorsiklong iyon. Ito nga ay ang lalaking nagngangalang si Ronacorn Romruen. Si Ronacorn ay isang 24-year-old na lokal na nakatira sa Cosichang. Bagamat nakatira siya sa Pampang, nagmamay-ari ito ng isang bangka na ginagamit niya sa kanyang trabaho bilang isang beach cleaner. Sa araw, nagpapalaot ito upang mangolekta ng basura na kumakalat sa paligid ng isla. Tahimik lang daw itong klase ng tao na madalas mag-isa
At wala din itong problema sa pagtatrabaho ng walang ibang kasama. Maliban pa sa pagiging beach cleaner, mukhang wala na itong iba pang pinagkakaabalahan. Dahil pagka-uwi niya sa trabaho, manunood lamang ito ng TV at iinom ng beer. Ngunit may isa pang lihim si Ronacorn na maingat niyang itinatago. Siya ay may malalang adiksyon sa methamphetamine o mas kilala sa tawag na meth. Araw-araw niya itong ginagamit na ang ibig sabihin na madalas din itong lango sa droga. Ngayon, dahil sa mga kahina-hinalang mga bagay na ito, agad nilang inaresto si Ronacorn kinabukasan habang siya ay nagtatrabaho sakay ng kanyang bangka. At gamit ang mga nakolekta nilang mga surveillance footage at salaysay ng isang saksi, hindi naman nahirapan ang pulisya na makakuha ng konfesyon mula kay Ronacorn. Dahil doon, ang nakakalungkot na sinapit ni Miriam ay naliwanagan na rin sa wakas. Ang mga sumusunod ay ang malupit at nakakakilabot na detalye ng araw ng pagkamatay nito. Umaga ng April 7, 2019, maagang gumising si Ronacorn katulad ng bawat araw sa kanyang buhay. Sinimulan niya ang araw na iyon sa pamamagitan ng paglaklak ng ilang bote ng beer at ilang shots ng hard liquor. Pero hindi pa iyon naging sapat sa kanya dahil hinanap din ng katawan nito ang kinakaadikan niyang droga. At pagkatapos niyang gumamit ng meth, sumakay ito sa kanyang motorsiklo at nag-drive kung saan man habang siya ay high. Doon na ito nakarating sa Stone Temple kung saan nakita niya si Miriam na paakyat ng templo. Nang puntong iyon, may nakita siya na gusto niyang makuha mula sa dalaga. Kaya pagkakita niya sa flower vendor mula sa pinagparkingan niya ng kanyang motor, bumili ito ng bulaklak doon, iniisip na magugustuhan ito ni Miriam. At dala-dala iyon, umakyat din siya ng hagdan, sinusubukang habulin ang dalaga. Pagkatapos niyang maabutan ito, sinubukan niyang makipag-usap sa dalaga kung saan ito ay klarong hindi naging komportable sa kanya. Gayunpaman, binigay pa rin niya dito ang bulaklak bago inalok ito na makipagtalik. Siyempre, tumanggi naman doon si Miriam at tumindi pa ang takot niya sa estranghero. Ang malala pa, walang ibang tao sa tuktok ng mapunong burol na wala siyang pwedeng hingan ng tulong. Kaya pagkatapos tumanggi sa lalaki, tumalikod dito agad at ang lakad papalayo. Ngunit sa halip na tumigil, hindi siya linubayan ni Ronacorn at patuloy itong sumunod sa kanyang likuran. Lingid sa kanyang kaalaman, naghihintay lang pala ito ng tamang pagkakataon para cornerin ang dalaga. Pagkaraan ng ilang segundo, nakita niya ang kanyang oportunidad kung saan hinawakan niya si Miriam ng mahigpit at kinaladkad ito patungo sa masukal na gubat. Sumigaw din ito ng malakas, ngunit walang sino man ang naroroon ang nakarinig sa kanya. Nang puntong iyon, doon na niya ginawa ang panghahalay sa dalaga. Pagkatapos ng nakakatindig balahibong pinagdaanan niya, sinubukan itong tumakbo muli papalayo mula kay Ronacorn. Tumakbo ito pababa ng burol patungo sa trail upang makabalik sana sa ligtas na lugar. Pero kahit sa hindi niya matinong pag-iisip, alam ni Ronacorn na hindi niya pwede itong hayaang makatakas na lamang dahil nakita na nito ang kanyang hitsura at siguradong magsusumbong ito sa pulisya at makukulong siya. Kaya doon din mismo, inisip niya na ang pagpatay sa dalaga ay ang tanging solusyon sa kanyang problema. Ngayon, kahit pa nakatakbo na si Miriam ng medyo malayo mula kay Ronacorn, dahil sa pagpapanik nito at sa kanyang mga sugat, nadapa siya at nahulog sa maliit na bangin na nagbigay ng pagkakataon sa lalaki na maabutan siya. At gamit ang napulot nitong bato sa tabi, paulit-ulit niyang pinukpok iyon sa ulo ng dalaga na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Nang puntong iyon, kahit pa pinatay nito si Miriam para pagtakpan ang nagawa niyang panghahalay, hindi man lang nito sinubukang itago ng mabuti ang katawan ng dalaga. Sa halip, kinaladkad niya lamang ito ng bahagya paakyat bago itinapon sa mababaw na bangin sa gitna ng dalawang bato at tinakpan ito ng mga dahon at konting kahoy. Ngunit sa kabila nun, medyo kita pa rin ang katawan nito mula sa trail na naging dahilan kung bakit nakita ito agad ng lokal na turista pagdaan nito doon ilang oras lang ang lumipas. Pagkatapos ng ginawang karumal-dumal na krimen, nagmadali itong umuwi upang labhan ang kanyang duguang damit
bago umupo sa kanyang sopa at manood ng TV na palagi niyang ginagawa. Pero iyon na ang huling araw ng kanyang pagiging malaya dahil kinabukasan, mabilis itong nahanap ng pulisya at naaresto. Sa kanyang pag-amin sa nagawa, kumolekta din ng mga otoridad ng forensic na ebidensya mula sa pinangyarihan ng krimen sa katawan ni Miriam at pati na rin sa bahay ni Ronacorn. Gumawa din sila ng reenactment para malaman ang pagkasunod-sunod ng pangyayari kung saan pinakita ni Ronacorn kung paano niya pinatay ang dalaga. During din ng reenactment na ito, tinakpan nila ng blue na bag ang ulo ng suspect upang maprotektahan ang kanyang pagkakakilanlan. Medyo magulo din ang mga sumunod na nangyari na halatang hindi ganoon ka nakikipag-cooperate si Ronacorn sa pulisya. Gayunpaman, dahil sa mabilis na judicial system ng Thailand, 3 buwan lang pagkatapos ng pagkamatay ni Miriam Bilt, ginanap na ang paglilitis ng kaso ng suspect. Prinesenta nila ang mga patong-patong na ebidensya, surveillance footage at ang sariling konfesyon ng suspect sa korte na naging madali ang pagtakbo ng kaso. Kailanman, hindi humingi ng patawad si Ronacorn sa nagawa kay Miriam, ngunit ang kanyang ina ay lumabas naman upang gawin ito para sa anak. Ayon pa sa kanyang salaysay sa korte, dahil hindi na nakatira kasama niya si Ronacorn, wala na siyang ideya sa mga pinagkakaabalahan nito. Gayunpaman, kinilabutan rin siya sa nagawa ni Ronacorn na hiniling nitong mapatawa ng tamang hustisya ang anak. Ngayon, ang maximum sentence para sa murder sa bansa ng Thailand ay death penalty. At sa sariling salita ng ina ni Ronacorn, sigurado siyang masusundan pa ang krimen na ito kung bibigyan nila ng pagkakataong muli na makalabas ng kulungan ang anak, na para bang ipinapahiwatig niyang dapat patawan ito ng panghabang buhay na pagkakakulong o di naman kaya ay ang mismong kamatayan. Sa huli, nagplead ng guilty si Ronacorn sa pagpatay kay Miriam Bilt at dahil sa karumal-dumal na nature ng krimen, nagpasya ang judge na hatulan ito ng kamatayan. Kasalukuyan itong nasa death row at naghihintay na lamang ng pagdating ng araw ng kanyang eksekusyon. Bilang ang Thailand ay isang mapayapang bansa, ikinagulantang ng mga residente ng islang iyon ang nangyaring krimen. At nang nalaman pa nila na isang lokal ang gumawa nito sa dumalaw na turista, lubos nila itong ikinahiya. Dahil doon, binansagan siya ng mga residente ng Corn Devil na nagpapahiwatig ng galit at pagkasuklam ng publiko sa Thailand. Kailanman ay hindi pa sila nakasaksi ng ganoong klasing karahasan sa kanilang isla at umaasa silang ang kamalian ng isa ay hindi sana makaapekto sa mga future na turista na balak dumalaw sa isla ng Ko Si Chang. Ilang araw din pagkatapos ng pagpanaw ni Miriam, ang lokal na komunidad ng isla ay nagsama-sama upang magpakita ng kanilang pakikiramay sa pamilya ng biktima. Silang lahat ay nagtipon-tipon malapit sa lugar kung saan natagpuan ang kanyang mga labi at nag-alay sila doon ng mga bulaklak, nagluksa at pinagdasal ang pamilya nito na makatagpo ng kapayapaan ng isip. Malaking bahagi ng kita ng Thailand ang turismo, kaya ang mga bad publicity kagaya nito ay maaaring umapekto sa industriyang iyon at pati na rin sa publiko. Ito ang dahilan kung bakit ang mga pulisya sa bansang ito ay mabilis at tahimik na sinusulba ang mga krimeng kinasasangkutan ng mga foreigner. Sa kasamaang palad, bahagi na doon ang pagtakpan ng mga kwentong kagaya nito upang mapanatili ang kanilang magandang reputasyon. Pagkatapos ng paglilitis ng kaso ni Ronacorn, idiniklara ng local tourism industry ng bansa nila na nakulong na ang masamang taong ito at tanging mabubuti na lamang ang natitira. At muli rin nilang hinikayat ang mga turista na bumisita pa rin sa Ko Si Chang. Ngayon, bagaman ang reputasyon ng isla ay hindi naman nasira ng sobra, ang mga lokal na naninirahan doon ay tiyak na natroma sa mga nangyari. Pero syempre, hindi pa rin iyon maikukumpara sa pinagdaanan ng tunay na biktima sa kwentong ito na si Miriam. Si Miriam ay isang matalinong dalaga na may maunlad sanang kinabukasan na naghihintay sa kanya, pero sa kasamaang palad, ang lahat ng iyon ay wala na. Sa kasalukuyan,
Ang University ng Hanover ay nagbibigay na ng Miriam-Bilt Scholarship para sa mga aspiring engineers na nangangailangan ng tulong bilang karangalan para sa kanyang buhay. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa ngayon. Anong masasabi ninyo sa kasong ito? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.